Ngayon naman po ay handa natin ang ating puso't isipan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na ihatid po ni Pastor Edwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi ito. At muli po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay mga Biblia, itutuloy po natin yung ating pag-aaral po sa 2 Peter chapter 3. At ngayon dadako po tayo sa verse 10 hanggang verse 18 po. Pero ang babasahin ko na lamang po ay mga ilang verses po. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay na isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pag-aarian ng katuwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay tayo o kayo, sikapin ninyong kayo'y malatnang namumuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Yung topic po natin, ang pag-usapan po natin ay may pamagat pong The Day of the Lord Will Come. Alam po ninyo kapag pinag-usapan po natin yung araw ng Panginoon tungkol sa kanyang pagbabalik, ay lahat naman ng mga Kristiyan naniniwala po. Nagkakaisa, Evangelical, Baptist, kayo din po naman, tayo, naniniwala po tayo. Talagang darating ang araw na kung saan babalik ang ating Panginoon. Yun nga lang, meron dalawang events po ito. Unang-una yung sinasabing rapture of the church, pero pinapakita dyan sa alapaap, kasalubungin ng Panginoon ng kanyang mga anak. At yung isa talaga ay literal na kung saan bababa ang Panginoon dito sa lupa at maghahari po siya. Ngayon po, ipinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos, kung titingnan po natin, talagang yan ay ipinapaliwanag po ng Biblia. Kasi like example po, mapapansin niyo, the day of the Lord will come as a thief in the night. Mismo, ito po yung sinabi din po ng mga apostol. According din po dun sa binasa po natin kanina sa verse 10, chapter 3. At gayon din po naman, kung mapapansin natin, according to St. Paul, sabi niya ganyan, ayon sa kanyang sulat, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, sinabi niya sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, ipinakita niya ng Biblia na kung saan po talagang darating ang Panginoon. Pero sabi niya, ang illustration na ginamit dito, katulad daw po ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. At yun din po naman, binanggit din ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ayon sa ating Panginoon Kristo, in Matthew chapter 24, verse 42 to 44, sinabi ng salita ng Diyos, kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang iyong Panginoon. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa madaling sabi, ipinapakita po, ayon po sa sulat po, New Testament, Jesus Christ na po nagsabi, maging yung kanyang mga apostol, na nakita po natin yung pagpapatunay na talagang si Kristo, talagang darating po ang ating Panginoong Kristo. In fact, dito po sa Matthew chapter 24, binasa po natin ito mismo si Jesus Christ talaga nagsabi. At talagang ipinapakita dito, yung kanyang pagbabalik, wala talagang nakakaalam nito. Okay? Pero, meron mga binabanggit na mga senyales, okay, na kung saan ay pwedeng maging palatandaan. Pero eksaktong araw, eksaktong oras, eksaktong buwan na taon, walang binanggit ang ating Panginoon. Kasi ang illustration dito, katulad ng isang magnanakaw. Nakakita ba kayo ng magnanakaw na kung saan nagpaalam doon sa kanyang nanakawang bahay o doon sa taong nanakawan niya? Wala. Kundi talagang ipinapakita dito, sabi nga pong ganyan, ang pinaka-attitude na dapat gawin din po ng mga mananampalataya, hindi nila alam kung kailan darating ang Panginoon, mahalaga tayo po ay maghanda. Sapagkat yan ay madalas ulitin ang salita ng Diyos at laging ipinapaalala po sa atin ng mga apostol. Sa verse 10, meron tayong mababasang ganito.
unexpected with cataclysmic destruction. Sinabi po sa verse 10, ipinakita po ng salita ng Panginoong Diyos, may mga mangyayaring ganito. Sabi niya, ang kalangitan ay biglang mawawala. Tapos sabi niya, isang malakas na ugong matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo, sabi niya, at ang lahat ng mga bagay na narito, mawawala ang lahat ng ito. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, sabi niya ganyan, ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon matutunaw sa matinding init. So, merong mga ipinapakita ang Biblia na kung saan ay mangyayari sa hinaharap. At katulad nga po ng binasa natin kanina, sabi niya, heavens and earth will be dissolved. Mawawala. The heavens will pass away with a great noise. Sabi niya, merong malakas na ugong. Meron tayong maririnig. Tapos sabi niya ganyan, the element will melt with fervent heat. Tapos the earth and its work will be burned up. Ay matindi po ito. Tapos the heaven will be dissolved, being of fire. Kaya nga po, marami po mga Bible scholar, tinitingnan nila itong pangyayaring ito. Ano bang ibig sabihin dito ng Panginoon? Ito ba talaga ay literal na talagang mangyayari? Na kung saan, sabi nga pong ganyan, matinding init ang dadanasin ng mundo pong ito. Okay? Pero mapapansin natin, siyempre, maraming mga hula, sabi na, nuclear daw po yan, no? Sabi, may mga nagsabi ko lang ganito. Pero ano man ito, tiyak na ito'y mangyayari. Mawawala ang langit at ang lupa, heavens, ginamit niya pa nga heavens di ba? First layer, second layer, at makikita natin dyan yung mga elemento dyan, di ba? Araw, buwan, between, ay talaga namang matindi ang mangyayari. At talagang sabi nga nila, yung init na ito, makakatunaw ng anumang bagay na sabihin natin, no? For example, sabihin natin, kung meron mang bakal o meron mang mga matutunaw ang lahat ng ito dahil sa matinding init na ito. Kung makapansin natin, nung una, sabi sa Bible, ginunaw ng Diyos ang mundo ito sa pamamagitan po ng baha. Pero minsan pa, mangyayari na kung saan gugunawin ng Diyos ang mundo ito, pero hindi sa pamamagitan ng tubig o baha, kundi sa pamamagitan daw po ng apoy. At yan ay sinabi ni Apostol Pedro. At alam naman natin, pagkain sa salita ng Diyos, talaga namang tiyak na ito po ay mangyayari. Matinding init, mahirap ipaliwanag ito. Kung meron mga bagay na makikita natin, talagang tutunawin ito sa pamamagitan po ng matinding init. Alam po ninyo, kapag tingnan natin ito, according dun po sa salita ng Panginoon, kasi magkakaroon tayo ng katanungan Ang tanong ay ganito, kailan kaya mangyayari ito? Okay? Siyempre, nagkakaroon tayong katanungan kapag binabasa natin ang Biblia. So, meron tayong mababasa na ganito po. In Pahayag, chapter 20, verse 7 hanggang verse 11, ipinakita dito yung mangyayari. Okay? Mangyayari sa mundong ito. Na kung saan magkakaroon daw po ng labanan tungkol kay Satan at gayon din po sa mga anak ng Diyos. At yan ay mangyayari daw po doon sa lugar na kung saan ay kanilang paglalabanan. No, sabi ganyan, lalabas siya, dadayain ng mga bansa ni Satanas ang lahat ng mga bansa, pagkatapos maging sa apat na sulok ng daigdig, sabi niya ang Gog at Magog, titipunin niya ito upang isama sa pakikipagdigma. Okay, nung time na yan, chapter 20 po ng Revelation, sabi nga kung ganyan, ay bibigyan ng pagkakataon sa Satan na makapanlil lang ulit. At pagkatapos po, marami siyang maiipon. Marami pa rin siyang makukuha dito. According to sa chapter 20. Tapos, sabi ganyan, titipunin daw po ang lahat ng ito at sila daw po ay makikipagdigma. No? At kanilang papaligiran ang kampo ng hinirang ng Diyos. Walang iba, sabi ganyan, at ang pinakamamahal na lungsod. Take note, sa tingin ninyo, anong lugar ito? Sabi, merong lugar na kung saan sabi nga kung ganyan ay papaligiran nila ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Walang iba kundi ang Jerusalem. Okay? Tapos sabi niya ganyan, ngunit umula ng apoy mula sa langit at tinupok ang kampo ni Satanas at ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy. Asupre, pinagtapunan din sa halimaw at huwad na propeta
Pinahirapan sila doon, araw at gabi magpakilanman. Tapos meron tayong makikita sa verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking trono, puti at nakaupo doon. Take note, ito na, naglaho na, wala na ang langit, lupa sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. So pinag-usapan natin, kailan mangyayari ito? Yung pagkakatutok po ng mga bagay ng mundo po ito, langit at lupa. Okay, may binanggit sa chapter 20 po ng Revelation, according to verse 11. Pagkatapos ng pakikipagdigma ni Satanas, pati yung kanyang mga kampon, doon sa mga hinirang ng Panginoong Diyos, sabi nga po, makikita natin, ang kasunod daw po ay judgment. Pagkatapos po, pinakita na dito, wala na daw po ang langit at ang lupa, naglaho na. Sa verse 22, or 21, chapter 21, verse 1 and 2, according to Revelation, tingnan natin ito. Muling binanggit po ang salitang ito. Then I saw a new heaven and a new earth. Tingnan mo natin ha. Nakita niya, di ba naglaho ang langit at lupa. Tapos nakakita siya ng bagong langit at bagong lupa. At ang sabi ganyan, for the old heaven and the old earth had disappeared. Wala na. Okay? At sabi ganyan, ipinakita dito, and the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, like a bride, beautifully dressed for her husband. Chapter 20, chapter 21, binanggit, wala na ang langit at lupa, nag-disappear na. Okay? Tingnan natin ang outline nito. Ito, Bible events po ito eh. Okay? Nakita ninyo, church age. Church age, yan ay time na kung saan daw po ay makikita natin dito. Revelation chapter 2 hanggang verse chapter 3. Pero ipinapakita dyan, yung church age, nagsimula daw po yan. May mga nagsasabi ng time na itinatag ni Kristo Jesus ang kanyang iglesia. Meron naman nagsasabi na ganito, nag-start ito noong time ng mga apostles na sila'y humayo at nangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tapos makikita natin sa church age, sa pinakadulo niyan, rapture of the church. Okay, yung mga mananampalataya, kinuha ng Panginoon Diyos, kinout up. Okay? At masasalubong nila ang Panginoon sa alapa. Yung mga Christian dito, mawawala. Bigla na lang sila. Kaya magkakaroon ng chaos dito, magkakaroon ng buong bansa. Okay? Imagine mo ninyo, for example, Christian ka, tapos nagdadrive kang ganyan, di ba? Nagdadrive ka ng sasakyan, nagdadrive ka ng eroplano. Ano mangyayari? Pag kinout up ka, alam ka naman pati yung eroplano mo, wala. Yung eroplano, yung sasakyan mo, ang timano babangga, yung eroplano babagsak. So ganon, chaos, mga kapatid, kaguluhan na mangyayari dahil maraming Christian na mawawala. Rapture of the church. And after the rapture of the church, makikita ninyo yung sinasabing tribulation. So, biblically speaking, sabi po dyan, Revelation chapter 6 to 18, 70 years great tribulation period, mag-ahari si Satan. At medyo mabigat ang kalagayan niyan, mga kapatid. Kasi talaga naman dyan, ang pag-ahari po ni Satanas ay talaga namang grabe. Kung meron mang Christian dyan, talagang, kung meron mang sinasabing salvation pa na mangyayari, bloody salvation ang mangyayari sa mga Kristiyano. Kung meron man naiwan, mga kapatid sa rapture, papasok po siya sa Great Tribulation period. Pero hindi ho biro ang Great Tribulation period. Alam niyo kung bakit? Kasi as a Christian tayo po, no? Minsan yung mga trials natin dito, sumusuko na ho tayo minsan eh. How much yung sinasabing Great Tribulation period? Nag-ahari si Satanas. Hindi ka pwedeng bumili kung ikaw'y Kristiyano. Paano ka kakain? Kaya sabi nga ng Biblia, tatakbo ka sa mundo. Sa technology ngayon, mga kapatid, kaysa ka pupunta, hindi ka pwede magtago. Nakikita ka na ngayon, di ba? Yung mga bundok na yan, kitang-kita na nila. Kung ilan ang tao nakatira dyan sa pamamagitan ng mga gamit nila, di ba? Kaya yun ang pinapakita ko ng Biblia dito. Mahirap talaga sa panahon ni Satanas. Pero paiirali niya yung kanyang kasamaan niya sa 7 Great Tribulation. Papahintulutan ito ng Diablo, ng Panginoon. Pero mapapansin ninyo, meron din judgment na mangyayari dyan. Ano mga judgment po? Yung 7 vials, 7 mangkok, okay? Ibubuhos ng Diyos ang kanyang judgment. Tapos 7 trompeta.
Ganun din po ang mangyayari. So, makikita natin yan. May mga paghahamon na gagawin po ang Diyos sa mga masasama. And in fact, yung 7 years Great Tribulation period, sabi nga po ng Biblia, hindi, merong tao na hindi niya na naisip pang mabuhay ng panahon pong yan. Dahil sa matinding judgment, galit ng ating Panginoon. Now, after that, sabi nga pong ganyan, ito yung sinasabi ng Biblia appearing Revelation chapter 19, babalik, darating ang Preso Kristo, lalapag siya sa lupa, at siya po ay maghahari dito, mga kapatid, sa mundo pong ito. Buong mundo po yan, mga kapatid. At pagkatapos po niyan, makikita natin dyan, ito na nga po, pinahayag dyan, chapter 20, di ba? Meron pa rin mangyayari dyan. Tapos pagdating ng chapter 21, makikita natin dyan, di ba? Doon sa katapusan ng chapter 20, meron kayo makikita dyan, wala na ang langit at lupa. Pagkatapos, pagdating din po ng chapter 21, binanggit din yan, wala na rin po ang langit at lupa. Tapos, 22, 21, 22, bagong langit, bagong lupa na po ang makikita natin na kung saan ay gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron na nagsasabi, nasa pagitan daw po yan ng chapter 20 tsaka chapter 21 ng Revelation. Kailan mangyayari ito? Okay? Mawawasak ang mundo, mawawasak ang langit at ang lupa. Sabi nila, nasa pagitan daw po yan ng chapter 20 at 21. So, hindi rin natin alam kailan mangyayari ito. Pero mapalad po ang mga Christian kung sila ni-rapture ng church. Okay? So yun po ang pinapakita po ng salita ng Diyos. At ang pinakita rin po dito, according to chapter 21, 27, merong magaganap po ng ganito. Okay? Merong sinasabing judgment. Tapos sabi niya, nothing evil will be allowed to enter, nor anyone who practices shameful, idolatry, dishonesty, but only those names, whose names are written in the Lamb Book of Life. Sinong maliligtas? Ang maliligtas lamang daw po, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ito yung mga tao na kung saan itumanggap sa Panginoon. Ito yung mga tao na sa buhay, isinabuhay nila ang salita ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Okay? Ito'y nabuhay ng mga tao na kung saan ay naglingkod po sa Panginoon, na mayroong takot sa kanilang puso sa Panginoon. Alam po ninyo ang pinakamahirap po sa buhay na ito, na mawalan ka ng takot sa Diyos. Pinakamahirap na po yun. Pero sabi nga, di ba na tawag nila magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi the fear of the Lord, yung the beginning of wisdom, yun ay paggalang sa Diyos At maraming tao walang takot talaga sa Panginoon, kaya nang namumuhay sila sa kasalanan. Pero sabi sa Bible, kapag nangyari na ang lahat ng ito, ang tanging maliligtas ay yung pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Now, kung ganun pala, merong kaligtasan, merong aklat ng buhay. Ano ba? Sabi ganyan, what manners or attitude of person ought you to be? Ano man dapat ang makita sa mga tao? Kasi mangyayari yan prophecy Hindi pa ho yan nangyayari Yung sulat po ni Apostol Pedro. So ano dapat na gawin ng mga tao at ng mga Kristiyano? Una, pinakita niya mga kapatid, pero kasi ang Bible kasi it was addressed for the believer. Kapag binasa natin, di ba? It was addressed for the believer. Kaya itong sulat na ito, makikita natin, kaya may panawagan ng may panawagan po si Peter sa atin, mga Kristiyano. Ano ba ang dapat na makita sa ating buhay? Unang-una, ipinakita po diyan, we must live holy and godly according to verse 11. Sabi po sa Biblia, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mauwasak. Anong pagkatao ang nararapat na kung saan ay sa atin na makita? Dapat daw kayo mamuhay ng may kabanalan o kaya naman ay makita ng may pamumuhay ng mga Diyos na pamumuhay. At yan ang ipinapakita po ng salita ng Diyos. Kasi po, kung makikita po natin dito, talaga naman, yan ay panawagan po ng Diyos sa atin Be holy for I am holy. Diba? Tapos sabi nga po ni Peter dun sa book niya lahat daw po ng kailangan natin ay talagang binigay na sa atin ng Panginoong Diyos para makapamuhay po tayo ng
may kabanalan at makapamuhay na may mga Diyos na pamumuhay. Ika nga, kumbaga ibinigay na lahat sa atin. Okay? Hindi inilihim to sa atin. At hindi rin tayo pwede magdahilan na, Lord, hindi naman, pasensya na kayo kasi ganito Hindi. Pinakita lahat ng Panginoon, lahat ng kailangan natin ay binigay sa atin para makapamuhay po tayo ng holy and godly. At yan ay binigyan din sa salita ng Panginoong Diyos. Yan naman laging inuulit sa inyo. Hindi naman mag-uutos ang Panginoon na ganito kung talagang hindi pwedeng mangyari ito. O sasabihin sa ilang mundo, imposible. Pero hindi imposible ito. Kasi kung makikita natin, kahit ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, Old Testament at New Testament, ay talagang nagsikap sila makapamuhay po ng ganito para bigyan lugod ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ipinakita po dyan ang salita ng ating Panginoon, make every effort, to be found blemished and at peace. Sabi po sa verse 14, kaya mga minamahal, yamang hinihintay natin ang mga bagay na ito, sikapin ninyong masumpungan niya tayong walang dungis, walang kapintasan, mapayapa sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, talagang yung pamumuhay natin, malinis, sikapin natin maging malinis tayo lagi, huwag madampian ng kasalanan, at makapamuhay po tayo ng payapa. Okay? Kaya sabi nga po, kapag hindi daw po tayo namuhay ng mapayapa, na may kapayapaan, nakikipaggulo tayo lagi lang tayo may kaaway, may kagalit, baka hindi po natin makita si Lord. Hebrews chapter 12 verse 14, sinabi po yan. Kaya naman po, sikapin natin, sikapin natin na tayo daw po ay magpursige na kamapamuhay ng malinis at mayroong laging kapayapaan. Huwag tayong gagawa ng gulo. Okay? Huwag tayong makipag-away. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng iyan. At siya naman ang pumupupok po sa atin. Okay? Kasi sabi ko nga sa iyo, di ba? Pag nakipag-away ka, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, kahit na magkaibigan sa loob ng 10 taon, 20 taon, sa isang saglit lang ay nagkakaroon ng pag-aaway kapag hindi naging maingat ng kanyang ginagawa po sa buhay nito. Okay? Kaya minsan, di ba, mahabang panahon, minsan may mga salita ganito, di ba? Ang haba ng taon na sila nagsama, pero sa isang pangyayari lang na hindi inaasahan ay nagkahiwalay na sila. Sikapin natin makasundo ang ating kapwa. At sabi nga po, para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. Yung pangatlo, we must win the lost. Kailangan daw po, ito trabaho natin ito according to verse 15 to 16. Akayin natin yung mga tao po sa Panginoon. Okay? At yan ay binibigyan din po ng Word of God na tayo po ay merong tungkulin. Ayan ay mandate po ni Lord sa atin. Akayin natin ang mga tao po sa Panginoon. Sabi nga po ni Jude, agawin ninyo sila sa apoy, mga kapatid. Diba? Marami pa po tayo mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala kay Lord. Wag po tayong pumayag na kung saan ay hindi natin sila madala sa Panginoon. Hilingin natin kay Lord na kung saan madala po natin sila sa Panginoon. Tanggapin din nila ang Panginoon upang sa ganun daw po ay tawag dito ay magkaroon din po sila ng kaligtasan. Isipin ninyo, kaya nagtitimpid daw po ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. At kung mapapansin natin, itong salvation na ito, naging binabanggit ko ng Biblia, in 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, ito ay mabuti, ito kalooban ng Diyos, ito ay makapagbibigay ng saya sa kanyang puso. Ano daw po? Ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam daw po ng katotohanan. Kaya naman po, ipinapakita dyan na kung saan daw po ay mag-akay tayo ng kaluluwa. Okay? At yan ay para po sa lahat. Christian, okay? Ikaw man ay pastor, ikaw man ay worker ng Panginoon, leader, trabaho po ng lahat ng pag-akay po ng kaluluwa sa Panginoon.
Okay? At nakita naman po natin ang dahilan kung bakit po. Kasi sabi nga po ganyan, kung hindi natin sila madadala kay Lord, mapapahamak po sila according dun sa Word of God. Sabi nga po, sin separate us from God. Okay? At nakita natin, dahil sa kasalanan, mga kapatid, ay hindi sila makarating sa Panginoon. So tayo, ay sabi nga pong ganyan, ay gagamitin ng Panginoon upang madala po natin sila sa ating Panginoon Kristo. Walang tulay patungo po sa Diyos. Hindi pwedeng religion o ano pa man. Walang tulay, mga kapatid. Hindi rin pwede ang good works, morality, philosophy. Ang tulay lamang daw po yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kung ang tao naman po ay hindi kikilala at tatanggap kay Kristo Jesus, sabi nga po ng salita ng Panginoon, ito po, Revelation chapter 21 verse 8, sabi ganyan, ang kanilang kahinatnan, sabi niya itong mga duwag, taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, sabi niya ganyan, nakikiapid, mga mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling at magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito daw po yung second death. So, pansinin natin itong picture na ito. Okay? Hindi naman biro yan, church. At take note, forever po yan. Walang sino mong pwede makapagligtas dahil sa mga hinatulan na napatungo sa apoy ng impyerno. Walang panalangin na pwede magligtas sa tao, sa kaluluwa ng isang tao. Kapag isang tao po ay namatay ng makasalanan, antimano, doon po ang kanyang patutunguhan. Kaya kung mahal natin yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa nakilala kay Lord, isin po natin, pag-pray po natin, sharean po natin sila para sa ganoon ay maligtas din po sila. Walang ibang kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pinapakita niya, para hindi mapunta sa apoy ng impyerno, God has provided the only way. Each person must make a choice. Okay? Gagawa ka ng desisyon para sa sarili mo. Tanggapin mo si Kristo, kilalanin mo siya, at sabi nga ganyan, upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makarating ka doon sa ipinangako ng Diyos sa Revelation chapter 21 verse 1. Bagong langit, bagong lupa, okay, na kung saan ay paglalagakan daw po ng mga mananampalataya. Yung pang-apat po, be on guard according to verse 17. Sabi niya, dahil alam na ninyo, mga bagay na ito noon pa man, mag-iingat kayo, baka kayo mahulog sa inyong matatag na kalagayan at may ligaw ng kamalian ng mga walang pagkilala sa kautusan ng Panginoon. Noong time ni Peter, marami na po talaga mga false teachers, false prophet. So tayo, lagi tayong dapat magbantay. Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Kung mapapansin natin ngayon, kasi sa internet, di ba, sa YouTube, marami na tayo napapanood ng mga preacher ngayon. Kaya alam mo niyo ako, ang paalala ko lamang po sa inyo, huwag kayong makikinig kung hindi niyo kilala yung nagsasalita. Alamin niyo yung background. Okay? Hindi porket magaling magsalita, ibig sabihin po yan ay sabihin na natin totoo. Okay lang kung talagang yung kanyang statement of faith ay umaayon sa ating saligan ng ating pananampalataya. Pero kung hindi, ay antimano, huwag na po. Ito sa totoo lang, church, no? I-share ko lang po sa inyo ito. Merong isang preacher na kung saan ay tawag dito, nag-aral ng Bible school, pagkatapos naging leader siya sa church, nagpastor, at siya ay inordained ng isang evangelical church. Nang meron nakita yung mga leader niya na merong maling turo, siya pinatawag pagkatapos ay kinausap. At sinabi sa kanya, hindi tama yung turo mo kasi hindi base sa Bible. So itong lingkod ng Diyos na ito, itong pastor na ito na inordain nila, in-excom po nila, bahagi ng disciplinary action, baka sakaling mag-repent at manumbalik po sa Panginoon at itamag yung kanyang maling pananaw, interpretation sa Bible. Nawala itong taong ito, nagpunta ng Amerika. At pagdating doon, mga kapatid, ay patuloy pa rin niyang
hinawakan yung kanyang teaching. Pagkatapos, lumipas sa mga ilang taon, biglang bumalik dito sa ating bansa. Nagkusada, nangaral. Lahat ng pangangaral niya, talaga namang maraming tumatanggap. Sa totoo lamang po. At nung marami na siyang tao na naakay, tayo siya ng church. Pagkalipas ng mga ilang taon, eto na, pinasok niya na yung kanyang doctrine. Na kung saan, siya ang anak ng Diyos. Siya si Kristo na pinadala ng Ama. Siguro alam na huli niyo kung sino po yun. Diba? Kaya may mga ganun church Kaya dapat tawag dito. Sa totoo lang, talagang magaling ng mga ngaral po yun. Pero nung marami na siyang miyembro, nakapagtayo na ng simbahan, may mga outreach na po, biglang nabitaw yung kanyang teaching na siya si Kristo mismo. Literal po yun, talagang Kristo siya. Na siya yung sinasabing God the Son. Siya yung pinadala dito sa mundo kong ito. Kaya ngayon, nakakulong po yan ngayon. Kung mapapansin ninyo. At nakakalungkot kasi may mga Christian na nadala po niya. Kaya be on guard. Kaya kung titingnan natin, pag nakita kayo, sabi ko siya, alamin niyo yung statement of faith and church, pag hindi base sa ating saligan ng ating pananampalataya, huwag mong tanggapin. Kahit na matamos pa ilong niya, kahit pogi pa yan, kahit yan ay magaling mangaral, no? Huwag niyang tanggapin. Maging mapagbantay po tayo. Maging taga-Berea po tayo. Sa bawat pangangaral, in fact, si Apostol Pablo nga nangaral, ginawa ng taga-Berea, tinitignan ko nasa salita ng Diyos. Dapat ganun tayo. Hindi dapat laging amen, amen. Tingnan natin, kung may question, tingnan natin, suriin natin. Baka mamaya, yung kinakain natin, lason pala. At hindi makakabuti sa ating espiritu at kaluluwa. Kasi kapag ganun po nangyayari, mapapahamak po tayo. Tumatanggap tayo ng mga teaching na mali. So, kapag tumanggap ka ng teaching na mali, huwag mong asahan magiging tama ang pamumuhay mo. Yan po ang katotohanan po doon. So, dapat po, ganyan daw po tayo. Tawag. Okay, sabi nga po ganyan, no? Be on guard, no? Full battle gear. Talagang nakahanda sa pakikipaglaban lagi. At huwag natin kayaan makapasok ang kaaway sa, maging ang teaching ng kaaway sa ating mga buhay. Number 5, be grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, according to verse 18. Sabi po ni Peter, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya yan po, binibigyan din ito sa atin, grow in grace. Lumago pa po tayo. Kaya sabi nga po ganyan, Christian life natin hindi naman nahinto ito sa pamagitan lamang ng pagtanggap. Yun pa lamang daw po ang pasimula. So, kailangan natin magpatuloy. Kailangan tayong mag-aral ng Biblia. Kailangan basahin natin ito, mga kapatid. Upang sa ganoon, marami pa po tayong malaman tungkol po sa mga unang-una tungkol po sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa ating Yesu Kristo. At kasabay nito, patuloy po tayong lumalago sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Anong gusto ninyo? Maging maalam ka o maging bobo ka? No? Ay mahirap po maging bobo. Kung susubukan ninyo maging bobo, masakit sa ulo po yan. No? Pero bakit hindi mo isang buhay yung sinasabi ko ni Solomon? Okay? Magbasa ng salita ng Diyos. Kung wala kang karanasan, sa pamamagitan ng Word of God, may babahagi sa iyong karanasan niya ng mga men and women of God. Kung wala kang kaalaman, magkakaroon ka ng kaalaman. Kung ikaw naman yung matalino na, mas lalo ka pang tatalino. We must grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa mga paalalang ito na ibinigay po niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay at tulungan niyo po kami. Alam namin, O Diyos, na kayo babalik. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo kami na kung saan sa iyong pagbabalik, balatan niyo po kami, Panginoon, na walang bahid dungis ng kasalanan, na kami lumalakad ayon sa iyong katuwiran at kabanalan. At din po namin
na kami po ay patnubayan ng Espiritu Santo. Huwag niyo pong hayaan na kami mapahamak at madala ng mga maling aral. Lord, protektahan niyo po kami at patnubayan ng Holy Spirit. Salamat po. Kasabay nito, maging sa aming mga prayer requests, kayo rin po ang patuloy na tumulong po sa amin at tugunin po ninyo ang aming mga kahilingang panalangin. Yung mga kapatid namin, Panginoon, na mayroong karamdaman, abutin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong magpalang kamay. Touch them, Father God, with your healing power, with your healing touch, and I declare your word, by the strength of the Lord Jesus Christ and by His blood, they were healed in Jesus' name. O Diyos, Lord God, salamat po. At dun sa mga prayer request po namin, ibinigay po namin sa gabing ito, alam namin, O Diyos, na minsan pa, yung aming kahilingang panalangin ito ay inyong pinagkaloob na. Kami po'y sumasampalataya, nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, we declare na kami po'y answered prayer. Salamat po. Ikaw po, minisyon pagpapala sa bawat isa o pagpalain po ninyong buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa, pagpalain ang kanilang sambahayan, piligtas, pagpalain din po niyong kabuhayan sa bawat negosyo. Ibuhos mo ang iyong masaganing pagpapala sukat walang kalagyan. Amin kong tinatanggap na may pananampalataya po ang lahat ng ito. Salamat po. O sa inyong pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at may pag-isa sa banal ng Espiritu Santo. Amen.